Praise God. Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. Yung malakas na palakpak naman po para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Yung mga pinagpala nga po sumigaw ng malakas na hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hawakan mo nga sa balikat yung katabi mo. Titigan mo siya sa mata. Sabi mo sa kanya, ang ganda-ganda mo naman. Sabi mo sa kanya, sige, titigan nyo pa. Sabi mo sa kanya, mas maganda ka pa sa umaga. Baby. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Are you excited? Hallelujah. Sino po dito yung maganda yung gising niya? No? 3, 5, 6, 7, 8. 8 lang yung maganda yung gising niya. Yung iba, pangit ang gising. Hello? Sino dito yung maganda yung gising niya kanina? Kahit puyat siya kagabi. Sino sa inyo yung puyat? Ano oras kayo natulog? 12. Yung iba? 1, 3. Oh, mami, alas 3 pa dito ah. May 6 na? Grabe naman. Hallelujah. So, before we go on, we proceed sa Word of God. Let's bow our heads. Let's close our eyes. Dakilang Diyos, Ama, tunay nga na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa iyong kabutihan, katapatan, sa iyong biyaya sa amin, Lord, sa iyong awat habag, at patuloy mong pagpaparana sa amin ng iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil pinauunawa mo sa amin ang iyong perpektong kalooban sa pamamagitan po ng iyong mga salita. At ngayong umaga, Panginoon, patuloy kaming humihiling na ang puso namin, ang aming isip, Lord, ay patuloy, Lord God, na tumuon sa nais mo, O God. Dalangin po namin, Lord God, na sa aming pong kapulungan, sa aming kalagitnaan ay bumaba ang makapangyarihang presensya mo, Panginoon, na may kapangyarihang magbago sa aming buhay, sa aming isip, sa aming puso't damdamin. Hallelujah, dahil ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. Naniniwala kami, Panginoon, na wala pong matatapon na salita sa umagang ito, sapagkat ang puso namin, Panginoon, ay bukas. Hallelujah, upang makarinig at makatanggap mula sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, sa umagang ito. Bigyan mo kami ng kaunawaan, pagkakaintindi, mababang loob. Hallelujah, upang lahat po ng aming mapapakinggan, hindi lang namin marinig, kundi ito'y tumuon sa aming puso't isip, magbunga sa buhay ng bawat isa sa amin, upang ikaw ay aming maparangalan at mabigyan po ng kaluwalhatian. Sa iyo lamang papuri, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. In Jesus' name, amen, amen. Palakpakan po natin si Lord once again. Amen. Hallelujah. Karapat-dapat po bang purihin si Lord? Amen. Sino po dito nagpapasalamat sa Diyos araw-araw? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ngayon ay magkakasama. Amen ba? Amen. Hallelujah. At this August, I have started a series of sermons na inline po sa maturity. Okay, we started this month with the topic of humility. Amen ba? Kasi po hindi po tayo maka-reach dun sa point ng maturity without first being humble. Amen? So sabi mo sa katabi mo, are you humble? Humble na ba tayo? Nakikita na ba yung humbleness sa katabi mo? Amen ba? Amen po? Amen? Kapag ka na-master po natin ng humility, we can go further in our maturity. Amen? Okay. And in line po sa topic of maturity, our topic po sa umagang ito is grow like Jesus. Amen. Grow like Jesus. In my opening statement, growth is a process. Sabihin nyo nga po, process. Okay? Ang paglaki ay isang proseso. Hindi naman po pwede, nung niluwal ka ng nanay mo sa sinapupunan niya,
Kinabukasan, 5-footer ka na. Hello? Hello? Yung ibang nanay gusto, pagkaluwal, gusto, di ba? Lumaki ka na nga. Naiinis kasi, ang tagal-tagal, lit-lit, ilang taon mo nga alagaan, ilang taon mong pagpapasensyahan yung pagpupuyat sa, di ba, sa kanya, pag-aalaga, di ba, Dave, no? Puyat na, puyat pa. Amen po ba? Kaya lang, growth is a process. Paano kung ganun ang nangyari po sa tao? Na pagkapanganak sa kanya kinabukasan, kaya mo nang maglakad, kaya mo nang mag-isip sa sarili mo, di ka man lang ginabayan, di ka tinuruan, ano mangyayari sa tao? Para siyang magiging aso. Di ba? Tama ba? Kasi ganun yung mga, tingnan nyo yung dolphin. Napanood ko yung documentary ng mga dolphins eh. Pag pinanganak sila, paglabas nila, lumalangoy na. Hello? Yung kabayo, pagkalabas nung kabayo, doon sa sinapupunan ng nanay niya, maya-maya nakatayo na. Di ba pero yung tao, pag pinanganak siya, kailangan mo pa siyang padidiin. Tama ba? Kailangan mo siyang patulugin. Ang tagal lumaki ng tao. Bakit? Tanungin mo yung katabi mo, bakit kaya? Ha? May narinig ako eh. Matigas ang ulo. Alam nyo, nakakatuwa. Kasi yung aso, natuturuan ng tao na dumumi sa tamang oras, sa tamang lugar. Amen ba? Amen po ba? Minsan yung tao mahirap turuan eh. Aba kami yung balikat ng katabi mo. Sana hindi ikaw yon. Di ba? Halimbawa, nagtuturi si pastor sa harapan, nagsiselfone ka. May kausap kang iba, busy ka dyan, kakadutdut ng cellphone mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo. Di ba? Alam niyo po, sa tagal ko pong Kristiyano, alam ko na po yung posisyon ng mga taong matitigas ang ulo. Nasa likod, nakatago. Umiiwas sa point of view ni pastor. Kaya po palipat-lipat ako ng pwesto kung mapapansin ninyo kasi gusto ko kayong makita lahat. Nakita po ninyo? Hindi ako nag-i-stay dito kasi hindi ko kayo makita lahat eh. Kung ako lang papipiliin, gusto ko matangkad yung stage ko eh para kita ko talaga kayo lahat, di kayo makapagtago. Kasi ginawa ko na din dati yon. Kaya wala kayong, kahit anong style nyong gawin, alam ko kung nagtatago kayo. Alam ko kung matigas ulo nyo. Alam ko kung nagmamature kayo. Kasi pag ang alam niyo po yung nagmamature, alam niyo po yung nagmamature umuupo sa harapan. Yung nagmamature umuupo sa harapan. Inuunahan yung ibang member na umupo sa harapan kasi gusto niya tamang-tama sa kanya yung preaching ni pastor. Ay walang nagmamature sa church na to. Walang lumilipat sa harapan eh. Walang lumilipat sa harapan. Sabi ko po yung nagmamature, lumilipat sa harapan para kitang-kita siya ni pastor. Para tamang-tama siya sa preaching ni pastor. Hello? Ay, wala pa rin lumilipat. Kawawa naman ako. Anyway, before I proceed, I just want to welcome ang ating newcomer, si Sister Zaira Arellano. Palakpakan namin natin ng Panginoon. Ayan. Huwag ka mahiya. Pamilya tayo dito. Sila yung pinagagalitan ko, hindi ikaw. Di ba? Alam nyo, pag mas lalo kang na-inlove kay Lord, pag mas lalo ka dapat tumatag kay Lord, mas lalo mong gustong mapunta sa unahan. Amen ba? Kasi uhaw ka eh. Amen ba? Tingnan niyo po yung mga tao doon sa mga mahihirap na lugar. Pag mayroong rasyon ng tubig, nag-uunahan sila. Amen ba? Amen ba? Pag may rasyon ng pagkain, nag-uunahan sila. Hello? Pero bakit pagdating sa church, gusto ng mga tao nasa likod sila? Para yung preaching na pastor doon muna sa iba. Hello? 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 Gusto ko po mag-grow kayo.
Amen ba? Kaya huwag niyong iwasan yung preaching ni Pastor. Amen? Ang preaching po ni Pastor para sa akin, pinreach ko yan sa sarili ko bago ko pinipreach sa inyo. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, grow like Jesus. Okay? Growth is a process. Babalikan ko po yun ha. Growth is a process. Sino dito yung gusto maging, anong tawag doon? Unano. No offense sa mga, Hindi ka lumalaki. Sino? Gusto mo ang height mo lang 3 feet. Di ba may nangarap ba na tao na 3 feet lang siya? Or 2 feet lang? Di ba wala naman? Di ba? Tayo pong mga tao, naturally, gusto natin matangkad tayo. Di ba? Pag matangkad kasi, mayroon kang opportunity na ma-discover ng ABS-CBN, ng GMA. Di ba? Pwede kang mag-artista. Tingnan nyo yung katabi yung magkakatabing lalaki dito. O, yan, o. Artista yan. Pwede mag-artista yan. 3 yan eh. Di ba? Kaya nasa unahan eh. Gusto Ay, ito pala. So, ang growth po, ang paglaki, paglago, may proseso. At the same time, ang growth, mayroong pattern. May pattern po ang paglago. Yung iba lumalago sa kabulastugan. Yung iba lumalago sa kalokohan. Tama ba? Kasi meron siyang pattern na sinunod. Hello? Tingnan niyo yung katabi niyo. O, sa tingin niyo, anong pattern yung sinundan niyan? Alam niyo po, lahat tayo, mayroong pattern na sinundan o nasundan. Kaya ganyan ka ngayon. Tingnan mo katabi mo, kaya ka ganyan ngayon. Sabi mo sa kanya, kaya pala ganyan ka. Kasi meron kang kinalakihan. Amen? Amen ba? Pero I tell you, my brothers and my sisters, sana po, yung kinalakihan mo, huwag mong katandaan. Ulitin ko po, sana yung kinalakihan mo, huwag mong katandaan. Ulitin ko ulit, sana yung kinalakihan mo, huwag mong katandaan. Naintindihan niyo po ba yon? Kasi baka yung kinalakihan mo, hindi naman kalooban ni Lord. Pwedeng may kinalakihan ka, ganito kami sa bahay. Kinalakihan mo yon, pero hindi siya kalooban ni Lord. Ang tawag sa atin, born again. Pinanganak na muli. Amen ba? Hindi ka nalalaki doon sa kinalakihan mo. Amen ba? Wala tayong kung kausap. Sabihin mo sa katabi mo, growth is a process. Growth has a pattern. So growth happens when we follow God's design, not our own pace or preference. Gusto mo lumago? Mayroong pattern. At ang pattern ay yung disenyo ni Lord. Hindi yung gusto mo, hindi yung nais mo, hindi yung preference mo. Hello? Because pag preference mo lang yung susundin mo, you will stay on your preference. You will stay on your comfort zone. Hence, you will never grow yourself. You will never experience growth. Kasi ang preference mo lang, yung perspective mo lang. Amen. Ako po bilang tao, alam nyo, magkwento lang ako sa inyo ng konti. Lumaki po ako sa magandang pamilya naman. Kaya lang po, pinili ko nung college ako na magbulakbol. So, hindi ako nagkaroon ng growth pagdating sa academics. Pero buti na lang po, ako'y na-born again. Biyaya ng Diyos, nakilala ko siya, pinakilala niya yung sarili niya sa akin. Amen ba? Amen po ba? So, yung buhay ko, before I knew Christ, nagbago. Amen ba? Okay? So nung buhay ko dati po mga kapatid, hindi ako mahilig mag-aral. Pero nung na-born again ako, nahilig po ako mag-aral. Kaya lang nalipat sa iba yung atensyon ko sa pag-aaral. Ang pag-aaral ko po ngayon nakapokus sa Word of God. Pero alam niyo po ba, lahat ng Kristiyano tinawag para aralin to. Hindi lang po pastor.
Lahat ng Kristiyano tinawag para aralin to. Ang tanong po, inaaral nyo po ba ito? Tatlo lang yung nag-amen. Kayo po ba na nakaupo ngayon dito, inaaral nyo po ito? Dapat po inaaral nyo ito. Amen ba? Huwag po kayong masatisfy na naririnig nyo lang ito tuwing linggo. Because the Word of God, sabi ni Jesus Christ, should be our daily bread. Para po siyang tinapay. Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung physical food, it brings nourishment to your physical body. But the Word of God, which is the bread of life, brings nourishment to your soul and your spirit. Amen po ba? Mamaya pag-uusapan natin yan. Okay. So growth happens when we follow God's design. Sabihin nga po natin, God's design. Disenyo ng Diyos. Balik tayo sa Genesis. What's the design of God? So when God created the trees, the fishes of the sea, and all the animals, He created them with a seed inside of them that will produce the same kind. Amen ba? The same kind of its own. Amen ba? Nung kinreate ni Lord ang isda, ang mga punot, mga halaman, mayroon silang mga binhi sa loob nila na pag lumaki, katulad din nila. Hello? Nung kinreate po ang tao, anong sabi nila? Let us make man in our image, in our likeness. So ano ang pattern dapat ng tao? Sino dapat ang pattern ng tao? Si Lord. Amen ba? Hindi si Piolo, hindi si Nadine, hindi si Taylor Swift, si Lord. Sabi ko po si Lord. Okay, in Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, I will be reading in Tagalog version sa ang salita ng Diyos. Sabi rito, ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ito po ay si Jesus. Bago siya umakyat ng langit, nagbigay daw siya ng kaloob sa kanyang katawan o sa kanyang church. Itong mga kaloob na to ay yung mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor, at guro. Amen? This is the design of God for the church. Hello? This is the design of God for the church. You have the apostle, you have the prophets, you have the evangelists, you have the pastors, you have the teachers. Hello? Ito po yung 5 leaders na nasa church. Amen. Para saan to? Yung 5. Sabi dito, ginawa niya ito para may tumayo sa pulpito. Yung ba yung ginawa? Tango-tango ka dyan, Jordan. Hindi ginawa ni Lord na magbigay ng apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro para may tumayo sa pulpito kada linggo. Hindi. Isa lang yun sa trabaho nila. Pero ang talagang trabaho nitong mga taong ito ay para ihanda sa paglilingkod ang mga hinirang. Sabi mo sa katabi mo, hinirang ka. Pag hinirang, ibig sabihin, inihahanda sa paglilingkod. Inihahanda sa paglilingkod. Hindi ka lang taga-upo dyan. Hello? Hello? Nasanay po kasi ang Pilipino na nakaupo lang sa simbahan. Hindi naglilingkod. Sa totoo lang, tinawag ka para maglingkod. Hindi ka tinawag para umupo lang. Maging spectator lang, tinawag ka para maglingkod. Amen. At sa gayoy, lumago. Jordan, lumago. Amen? Ang hinirang, hindi lang pala dapat naglilingkod, dapat lumalago. At maging matatag. Sabihin nyo sa katabi nyo, matatag. Lagyan nyo na action, sabihin nyo, matatag. Sa ganitong paraan,
maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Amen? Magkaisa daw po tayo sa pagkakilala kay Jesus Christ. Amen. Amen. At ganap na lalago. Sabi mo sa katabi mo, ganap na lalago. Okay? Ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Hindi po ni pastor. Hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Yan ang purpose mo. Yan ang purpose ko. Kaya ka nandito, kaya ako nandito para maging katulad ni Kristo. It's the design of God. Hello. Luke chapter 2 verse 52. Ito po yung pattern, si Jesus. And Jesus kept increasing in wisdom, stature, favor with God, and favor with people. Okay? So Jesus grew in these aspects. Number 1, wisdom. Number 2, stature. Number 3, favor with God. Number 4, favor with people. This is the pattern. Tandaan niyo po itong pattern na to, okay? Mga kapatid, tandaan niyo po itong pattern na to. That's the pattern of growth for you and for me. Amen? If you want to grow in your walk with the Lord, you have to grow in these aspects. Wisdom, stature, favor with God, and favor with men. Pag-usapan po natin yung wisdom. How do we grow in wisdom? First, pag-usapan po natin, ano ba ang wisdom? Wisdom is the ability to make intelligent. Sabihin mo sa katabi mo, intelligent. Sabihin mo sa katabi mo na may kasamang intelligent. Sabihin mo sa katabi mo, titigan mo, sabihin mo sa kanya, intelligent. The ability to make intelligent decisions, especially in everyday matters. Wisdom is learned by study or experience. Wisdom is common sense. Sa Tagalog, sentido komon. Amen ba? Okay? And lastly, wisdom is a wise attitude. Amen? Nagets po natin? In the Bible, you can see 3 kinds of wisdom. Or 3 types of wisdom. Number 1 is man's wisdom. Number 2 is demonic wisdom. Number 3 is heavenly wisdom. Mababasa niyo po lahat yan sa Bible. Pag-usapan po natin. Man's wisdom. Ang man's wisdom po, it comes from philosophies. Okay, mga logic. It's according to the tradition of men. Mga nakasanayan ng tao. It's according to the basic principles of the world. Mababasa niyo po yan sa Colossians chapter 2 in verse 8. Man's wisdom is knowledge and decision-making shaped by human intellect, culture, and life experience to decide what's right. Nagets po ninyo? Okay? It's knowledge and decision-making na na-shape o nahubog dahil sa katalinuhan ng tao, dahil sa kultura ng mga tao, at sa pamumuhay ng mga tao. Wala pa si Lord dito, ha? Tao lang, puro tao lang. But without the full counsel of God. For example, psychology. Ang psychology po is man's attempt to understand the soul. And the soul consists your mind, your will, and emotion. Sino may subject dito ng college na Psychology 101? May subject. Wala kayong subject na Psychology 101? Social Science. Kasama yon, may psychology doon. O, sino na yung may social science or psychology? May logic subject. O, nung college po, natikman ko rin naman po yan, nakapag-college din naman po ako. 2 years.
Hindi, 8 years ako sa college. Na-master ko na yan. So man's attempt to understand the soul, the mind of the man, the will of man, and the emotion of man, but ignoring the creator of the soul. Okay? Another example is the majority rule. Okay? If most people agree, it must be right. Amen? Ibig sabihin niya, kung marami, yun yung tama. That's man's wisdom. Self-help and motivational principles without God. May mga terms na you have all you need within you to succeed. Or the cultural norms. This is how we've always done it. Or personally, this is how I've always done it. Okay? Pag Pilipino, meron niyang bahala na mindset. Meron pang utang na loob. Mga Pilipino, di ba? Kaya hindi mo mapagsabihan kasi meron kang utang na loob. Amen ba? Meron pang pwede na yan. Attitude. Di ba? Yung nagluluto, okay na to. Sa ministry, okay na to. Sa trabaho, pwede na to. Nakita niyo po ba yan? Pwede na to mindset. That's man's wisdom. Ito pa, basta masaya ka. Pero, hindi masaya si Lord. That's man's wisdom. Man's wisdom, next slide, can be moral or right on the surface, but it is disconnected from God's truth. It may seem right. Pero kapag inimbestigahan mo pa ng mas malalim, hindi pala siya kalooban ng Panginoon. Parang tama. According to the ways of man, but not according to the ways of God. Naintindihan po? Naintindihan po? Examples po, in career choice, hanap ng trabaho. Sabi diyan, pick the job with the highest salary even if it keeps you away from your family and your spiritual life. It's the practical choice. Kunin mo na lahat ng trabaho. Basta yung trabaho na malaki sweldo, kahit malayo ka sa pamilya mo, kahit hindi ka makakapag-church, kunin mo kasi practical yun eh. Practical. Ang usapan natin dito, kumita ka, mabuhay ka. Meron bang mali doon? Meron bang mali doon? Wala namang masamang kumita, tama po ba? Kaya lang, ang principle ni Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Next, conflict resolution. Nag-away. Nag-away kayo ng asawa mo, nag-away kayo ng ka-church mo, nag-away kayo ng kapitbahay mo. Pag meron ka lang wisdom ng tao, iwasan mo lang yung tao para wala nang issue. Huwag mo na kausapin. Amen? Masama hindi. Walang problema, di ba? Okay lang. Pero hindi kalooban ni Lord. Ang motto niya, if it makes sense to me and it works now, it must be right. Okay? Sabi ni A.W. Tozer, the world's wisdom is often the most cleverly disguised form of foolishness. Okay, pause muna tayo. The world's wisdom, ang wisdom ng tao po, ay disguise lang talaga ng kahangalan. Kahangalan po yan. You know, you will read in the Bible, I believe, in the letters of Paul to the Corinthians, okay, that the wisdom of man, if God has a foolishness, pag sama-samahin mo yung wisdom ng tao, kung may foolishness daw si Lord, hindi pa rin niya kayang ungusan yung foolishness na yun ni Lord. Naunawaan po ninyo? Kahit pag sama-samahin pa yung 100 o 1 million times na Einstein sa buong mundo, kung may kahangalan ng Diyos, hindi po rin po kayang ungusan ng 1 milyon na Albert Einstein yung kahangalan ng Diyos.
Naunawaan po ninyo? So, kapag ikaw'y nagtitiwala sa wisdom ng mundo, you are foolish. We are foolish. Okay? Sino po dito gustong manatiling hangal? Siyempre, wala. Okay? That's the first type or kind of wisdom. Second, the demonic wisdom. Bababasa niyo po yan sa James chapter 3, verse 14 hanggang verse 16. It's earthly, unspiritual, and it's demonic. It's a counterfeit wisdom driven o nagmo-motivate sa wisdom na ito ay selfish ambition, pride, rebellion against God, and it appears smart but leads to destruction. Again, ano po yung wisdom? Balikan lang po natin para nakukuha ninyo kung ano yung wisdom. It's your decision making, how you apply what you know. Amen ba? So ibig sabihin, ang demonic wisdom, you apply your decisions, you make decisions, pero mayroon kang selfish ambition. Mayroon kang pride, mayroon kang rebellion. That's demonic wisdom. Nagigets po? So, sabi ng James chapter 3 verse 14 to 16 sa Tagalog, tingnan nyo ha, ito yung demonic wisdom. Kung pagkainggit at pagka makasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagmayabang na may karunungan kayo. Dahil pinasisinungalingan ninyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos sa langit, kundi sa mga tao dito sa mundo. Hindi ito mula sa Espiritu, kundi sa Diablo. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Amen? Amen. Okay? So, examples, si Herod, in his wisdom, pinapatay niya po yung mga bata to secure his throne. Natatakot po kasi siya, baka among those babies, nandoon yung Messiah. Kaya pinapatay niya lahat ng baby kasi ayaw niyang lumaki ang Messiah para maghari. Naunawaan po ninyo? So, ano po yung nag-motivate kay Herod na ipapatay yung mga bata? Insecurity. Hello? Pag insecure ka, sisiraan mo yung ibang tao. Hello? Hello? Diba? Insecurity is a breeding ground. It's a playground for the devil. Hello? Hello? Kaya tapikin mo yung balikat ng katabi mo. O, i-assure mo siya, sabi mo sa kanya, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo, ang tali-talino mo. Amen ba? Amen po ba? Huwag tayong insecure. Amen ba? Huwag nyo, ang insecurity po kasi sa nagmumulayan, pagkukumpara. Tama po ba? Comparison. Ayaw mo na mas magaling sa'yo yung iba. Hello? Hello? Meron pa. Ayaw mo mas gumaling sa'yo yung iba. Amen ba? Kaya nga po sinasabi ko sa mga kabataan, mas magiging magaling pa kayo sa amin. Ay, walang naniniwala. Sabi ko po, mas magiging magaling pa kayo kaysa sa amin. Amen po ba? Amen ba? Kasi yung knowledge po nag-i-increase ngayon eh. Yung alam namin 10 years ago nung kami nasa school, iba na yung pinag-aaralan nyo ngayon, mas advanced na. Amen po ba? So mas malaki yung potential ninyo. Amen. Amen. Di kayo talaga naniniwala. Amen ba? Mas malaki yung potential ninyo na ma-promote sa buhay. Amen po ba? Kasi naririnig nyo na yung mga nangyari sa amin. Amen? Okay, next. Pag-usapan natin, tatagal tayo dyan eh. Religious manipulation. Dahil marami kang alam sa Bible, ititwist mo yung alam mo sa Bible para i-manipulate mo yung mga tao sa church. Diba? Halimbawa, nakasulat sa Bible, submit to your elders. O submit daw. Jordan,
Lahat ng sasabihin ko gagawin mo, walang reklamo. Submit daw eh. Diba? Sabi pa ng Bible, do not touch the anointed. O anointed ako, wag mo akong wag mo akong makorek-korek. Anointed to boy. Hindi po ganun yung paggamit ng Bible sa anointed. Ang sinasabi po doon na do not touch my anointed, yung Israel yun. Sinasabi niya yung do not touch my anointed doon sa mga bansang nakapaligid sa kanya. Hindi doon sa pastor o yung nakatayo sa pulpito. Hindi ganun ang paggamit noon. Hello? Meron pa. Give! And it shall come back to you. Press down, shaken together, and running. Siksik, liglig at umaapaw. Magbigay ka. Magbigay ka. Sabi mo sa katabi mo, magbigay ka. Ibabalik sa'yo, siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Asan yung offering basket? O ba't di nyo nilalabas? Sabi ko, magbigay. Asan yung offering basket? Lagay mo dito. O diba, sumunod ka? Mali yung paggamit ko. Huwag kayong susunod pag mali. Yung sinabi doon na give, it's about forgiveness. Basahin nyo yung Luke chapter 6. It talks about forgiveness. It talks about mercy. It does not talk about money. Yung Luke 6:38 na give and it shall come back to you, hindi po yung tungkol sa pera. It's about forgiveness. Pag nagbigay ka ng pagpapatawad, babalik sa'yo pagpapatawad. Pag nagbigay ka ng habag, babalik sa'yo habag. Naunawaan po natin mga kapatid. So, kailangan po, alam nyo yung Bible para hindi kayo mamanipulate. Amen po? Amen ba? Meron pa yon sa Book of Ecclesiastes. Money answers. Nabasa nyo ba yon? Money answers. Sumasagot daw yung pera. Hello, 500. Hello, 1,000. Halika nga dito. Pumunta ka sa wallet ko. May gumagawa po niya mga churches. Mag-ingat kayo. Amen. Third, prosperity through deception. Yung mga nangi-scam. Okay? Taking advantage from people who are ignorant of systems. Tignan nyo yun? Tingnan nyo ngayon ha. Retinal scan, bibigyan ka ng 2.5. Sino nakakaalam nun? Retinal scan, bibigyan ka ng 2.5. Mga tao, pila tayo doon. May 2.5 tayo. Personal information mo yung kapatid, bebenta mo na 2.5 lang. Hello? Hello? Skip na tayo sa demonic wisdom imitates cleverness but twists the truth to serve self and harm others. Anyway, I just want to discuss some points dun sa cultural example sa Pilipinas ng demonic wisdom. Okay? Yung diskarte mindset. Yung mga under the table, mga padulas. Amen? Family feud. Magkakahiwdo ang pamilya. Diba? Ipapasa yung galit sa anak. Amen ba? Parang gang mentality daw yan eh. Diba? O, gang namin to, gang nyo yan, away tayo. Parang ganon. Sa church, nangyayari po yan. O, yung church nyo, kaaway namin yan, hindi tayo bate. Hindi po dapat ganon. Okay, that's demonic wisdom. So, it answers the question, what benefits me? No matter the cost. Makasarili po ang demonic wisdom. It always thinks about self. Amen. It always thinks about self. Pag-usapan natin yung heavenly wisdom. Heavenly wisdom is pure, it is peace-loving, it is spirit-led wisdom that aligns with God's truth and eternal perspective. It produces righteousness and life. Again, it's wisdom, it's how you apply
the knowledge na meron ka. Amen? At pag meron kang heavenly wisdom, yung decision making mo, how you apply what you have learned, it aligns with God's truth. Amen. Amen. It aligns with God's truth and eternal perspective. In James chapter 3 verse 17, ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Pag binasa niyo po sa ibang English translations, willing to listen. Amen. Willing to listen. Sabi mo sa katabi mo, willing to listen. Sabi mo sa katabi mo, willing to listen. Kahit po ako'y salita ng salita dito sa harapan ninyo, may pagkakataon, nakikinig din po ako. Amen po ba? Hindi po ako likas na madaldal. Madaldal lang po ako kung kailangan ako maging madaldal. Amen ba? Minsan nasusobrahan nga lang. Kaya sinasabihan ako ng misis ko, pag madaldal na ako masyado, gaganon yan sa harapan. Tapos tatango lang ako. Okay? Ibig sabihin, alam ko na sobra-sobra na yung kadaldalan ko. Amen ba? Willing makinig. Sabi mo sa katabi mo, willing makinig. Amen? Willing magpatama. Willing magpakorek. Willing magbago. That's the wisdom from heaven. Amen? So these are the examples. Basahin nyo na lang po sa Bible yung decision ni Solomon. Napakaganda po niyan in 1 Kings 3:16 to 28. Due to lack of time, di na natin babasahin, di na natin explain. Basahin nyo po, unawain ninyo, aralin po ninyo yung wisdom ni Solomon kung paano niya po in-address yung problema na yan. Okay? Basahin po ninyo. Si Joseph, he forgave his brothers in Genesis 50:20. He saw God's goodness despite, of seeking revenge. Inapi siya ng mga kapatid niya, binenta siya, hinulog siya sa bangin. Pero ang wisdom na pinairal po niya is forgiveness. Anong sabi sa Genesis 50:20? What the enemy meant for evil, God meant it for good. Imbis na maghiganti siya sa mga kapatid niya, anong ginawa niya? Pinatawad niya, pinakain niya, pinatira niya sa kaharian, sa Egypt. Biro mo yon, tinraidor ka na, sinaktan ka na, iniwanan ka para mamatay. Hello? Pero pinatawad mo, binihisan mo, pinakain mo. Amen ba? Kaya bang gawin yon? Sa tao na gumawa sa'yo ng ganon? Inalipusta ka, niyabangan ka, minata ka, sinisirahan ka sa iba. Tapos nung kaharap mo, halika kain tayo sa Jollibee. Libre kita Starbucks. Kaya nyo po bang gawin yon? Kaya nyo po bang gawin yon? Si Jesus po nagawa yun eh. Ilang beses mo siyang in-ignore, kapatid? Ilang beses mo hindi binuklat yung Bible mo? Ilang beses kang hindi nag-pray? Mas pinili mo na buksan yung Bible, yung cellphone mo at mag-browse sa TikTok, mag-browse sa Facebook, sa Messenger, kaysa magbasa ng Bible, kaysa mag-pray. Ilang beses mo ginawa yung kapatid? Ilang beses mo pinili yung asawa mo kaysa kay Lord? Ilang beses mo pinili yung jowa mo kaysa kay Lord? Ilang beses mo pinili yung ministry kaysa kay Lord? Hello? Pero minamahal ka pa rin niya. Pero pinapatawad ka pa rin niya. Binibigay pa rin niya sa'yo yung pangangailangan mo. Kasi mahal ka niya eh. Yung pagmamahal po ni Lord, hindi po siya nagbabago, depende sa ugali mo. Pero yung katabi mo, titigan mo. Titigan mo yung katabi mo. Pag nagbago ugali mo, nagbabago na rin turing yan sa'yo. Hindi naman lahat eh, di ba? Pero kadalasan ganon. Tama ba? Nasaktan mo ako eh, hindi na kita papansin eh. Diba?
I rebuke you. Parang pinuputol ko na mula ngayon ang ating relasyon. No? I do not welcome you in this house. Lumayas ka. Huwag ka nang bumalik dito. No? Ayoko nang makita yung pagbumukha mo. Ganun tayo eh. Pero si Lord, tanggap ka pa rin niya kahit anong layo mo. Kahit anong pagre-rebelde mo. Kahit anong pag-iwas mo. Nilalapitan ka pa rin niya. Diba? Ikaw na yung nagkamali, siya pa yung maghuhugas ng paa mo. Diba si Judas? Bago ipagkanulo ni Jesus, si Jesus pala, lumuhod sa harapan ni Judas, si Jesus. Diba? Akin na yung paa mo. O ba rin may sapatos mo? Diba? O ba rin may medyas mo? Hawak nga ako ng mic. O ba rin may medyas mo? Amoy Judas daw. O sige, wag na ako nahiya ka. O diba? O ayan. Diba? Hawak-hawak. Kunwari wala to ha. Hawak-hawak na yung pan. Namamasama-sa pa to ha. Diba? Alam ni Jesus na traitor to. Tama ba? Diba? O, nugasan niya. Nugasan niya. Pinuhusan niya ng tubig. Hindi ko alam. Baka, kasi gabi nun eh. Baka umiiyak si Jesus nung nugasan yung paa ni Judas eh. Hindi lang tubig yung tumutulo sa paa ni Judas nung gabing yun. Habang hinuhugasan niyo yung paa ni Judas, tumutulo yung luha niya. Bakit? Kasi habang hinuhugasan niyo yung paa, hinuhugasan na rin yung kaluluwa ni Judas. Pinapatawad kita, Judas, kahit tatraidorin mo ako ngayong gabi sa isip ni Lord. Hindi niya sinasabi pero ginagawa niya. Hindi lang paghugas ng katawan yung gusto ni Lord sa atin. Ang gusto niya, hugasan yung kaluluwa mo. Hugasan yung isip mo. Hugasan yung puso mo. Hugasan yung damdamin mo. Amen ba? That's the love of Jesus. Hugas ka ng paa mo. Pengi akong alcohol. Yung joke lang. Diba, biro mo yun? Alam mo na siya yung taong nagtatraidor sa'yo, naninira sa'yo sa ibang tao, tapos lalapitan mo pa. Because heavenly wisdom sees beyond what is present. And it aligns choices with God's heart. Even if it compromises your heart. Even if it's against your heart. Basta alam mo, align siya sa kalooban ng Diyos, gagawin mo siya. Amen ba? Heavenly wisdom bypasses man's wisdom. A heavenly wisdom should bypass your wisdom. Amen ba? Huwag kang magdedesisyon na ikaw lang yung nag-isip. Magdesisyon ka sa kung paano mag-isip si Lord. Huwag ka kagad magdedesisyon. Itanong mo muna kay Lord, Lord, tama ba itong gagawin ko? Antayin mo din siya sumagot. Baka naman pagkatanong mo, umalis ka din agad. Antayin mo sumagot si Lord, kapatid. Amen? Kasi yun ang hirap. Yun ang hirap sa atin pag nagpe-pray. Gusto natin tayo lang yung salita ng salita. Hello? Hindi natin inaabangan yung response ni Lord do sa mga sinabi po natin. Hello? No? Lord, pengin ito. Lord, gawin mo to. Lord, sana baguhin mo ako. Sana baguhin mo siya. Ang sama na ugali niya. Thank you, Lord. Amen. Tapos alis ka na.
Antayin mong sumagot si Lord. Antayin natin na sumagot si Lord. Amen. True wisdom comes from God and acting upon what God has said. Sabi po ni Warren Wiersbe, itong taong ito, si Warren Wiersbe, meron po siyang Old Testament and New Testament Bible commentary. No? Masusing pag-aaral ng Old and New Testament. Sabi niya, true wisdom is the ability to see life from God's perspective and then act accordingly. Tama? Yun ang totoong wisdom daw. Tingnan mo ang buhay in God's perspective and then you act on it. Amen? Yung alam natin, yung experience natin limitado. Pero pag nag-abide ka kay Lord, sabi ng Bible, we are seated in the heavenly places in Christ Jesus. Tama po ba? Pero hindi available yung seat na yon sa mga taong ma-pride. Amen ba? Yung sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 2 ni Apostol Pablo na ni-reveal na wisdom, hindi po available yun sa mga taong mapapride. Kaya ang una kong tinuro ay humility. Kasi hindi nyo po ma-access yung wisdom na galing sa langit kung ma-pride tayo. Amen. Kaya sabi po ni Moises in Deuteronomy chapter 4 verse 5 to 9, Look, I have taught you statutes and judgments just as the Lord my God has commanded me. Tingnan niyo si Moises tinuturo niya yung inutos sa kanya, and that's wisdom. So that you may do them in the land which you are entering to possess. So keep and do them. Sabi mo sa katabi mo, keep and do them. Keep and do them, for that is your wisdom. When you keep His word and you do His word, nagiging marunong ka. Hindi lang po yung pumapasok sa tenga natin, yung ina-apply po natin. That's wisdom. Amen po ba? Amen ba? It's one thing to hear and another thing to obey, to apply what you have heard. Amen ba? Ang wisdom po, nakarinig ka at in-apply mo yung narinig mo. That's wisdom. Amen? Yung ina-apply mo, yung sinasabi mo. Huwag mong sabihin yung hindi mo ina-apply. Kahambugan po yun. Hello? Yun yung ginawa ng mga Pharisees. Hindi nila ginagawa, tinuturo nila. So, the next one in the growth, 'di ba sa una, grow in wisdom. Sunod, grow in stature. Medyo in details po yung wisdom. No, kung mapapansin po ninyo, dinitalyo ko po yung wisdom kasi napakahalaga po nun sa atin. At ito pong mga susunod, yung grow in stature, grow in favor with God and with men, mabilisan na lang po ito. Can you bear with me for another, I think, mga 10 minutes pa? Okay lang ba sa inyo? Okay, so growing stature. Stature means physical build. Tingnan mo nga yung katabi mo. Physical build. Tingnan nyo yung katawan niya. Mukha bang healthy yan? Okay, it's a physical build, your tallness, muscularity, energy, and your strength. It also means your reputation. It's your influence and your status. 3 John chapter 1 and verse 2, Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health. That's physically. Just as I know your soul prospers spiritually. So in every area, in every aspect of our life, dapat nag-grow po tayo. Amen? Kasi yung iba pong tumatanda, hindi tumatalino. Tama ba? May kasabihan nga yung mga Pilipino, tumatandang paurong. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is within you, whom you have received as a gift from God, and that you are not your own?
Verse 20, you were bought with a price. You were actually purchased with the precious blood of Jesus and made His own. So then, honor and glorify God with your body. Honor and glorify God with your body. Stature. Sabi niyo stature. Kailangan po alagaan din natin yung ating katawan. Hindi pa pwedeng spiritual ka lang. Amen. Kumunti na yung nag-amen. Hindi pwedeng spiritual lang, kapatid. Dapat kumakain ka rin ng gulay. Dapat kumakain ka ng prutas. Dapat umiinom ka ng maraming tubig. 10 to 12 or 14 glasses a day. Amen. Hindi ka palaging umiinom ng mga may kulay, ng soft drinks, ng milk tea, ng frappuccino. Ha? Hindi ka laging kumakain ng cakes, ng pastries, ng matatamis, ng chocolates. Amen. Dapat kumakain ka ng pinya, ng duhat. Amen. Ng sampalok, ng kamatis, ng luya, ng ampalaya. Uy, kumakain ako ng luya. Inangata ko po yun. O, hindi masyadong mahilig sa taba. Huwag mong papakin yung taba. Uy, di ako lagi kumakain nun. Amen ba? Amen po ba? Amen ba? Alagaan po natin yung ating katawan. Okay? Tingnan nyo. God is glorified when we take care of our body. Huwag ka po masyadong uminom ng mga processed drinks, yung Sting, yung Cobra, yung mga 3-in-1. Amen? Amen? Huwag ka masyadong kumain ng processed foods, yung mga delata. Ano pa ba? Yung mga hotdog, tosino, longganisa. Huwag masyado sa barbecue. Fast foods, yung McDonald's, Jollibee, Burger King, kahit yung mga salad po nila, may mga halo po yun. Kung gusto nyo po maging healthy, kayo mismo yung bumili na sa palengke or kayo mismo yung magtanim. Alam nyo, walang pesticide yun. Amen po ba? Kailangan ninaalagaan natin yung ating katawan. Hindi ba pwedeng hallelujah, praise the Lord ka tapos meron kang sakit sa puso? Tama. Inaalagaan po dapat natin yung ating katawan. Bukod sa pagkain ng healthy, dapat nag-e-ehersisyo ka din, kapatid. Sino dito nagpo-push up? Sino dito nagsi-sit up? Sino na nag-i-squats? Ha? Sino dito nagre-resistance training, nagbubuhat ng barbell or dumbbell? Sino dito nag-walking or nagja-jogging? Amen? Dapat kinikilos natin yung ating katawan. Huwag niyong sabihin, naglilinis naman po ako ng bahay, pastor. Iba po yun. Iba po ang exercise, kapatid. No? May study na po doon. Di po pwedeng excuse na, pagod na ako sa paglinis ng bahay. Alam niyo po, kaya kayo mabilis mapagod, hindi kayo nag-exercise. Totoo. Subukan niyo magtuloy-tuloy ng exercise. Mas magiging energized pa po kayo. Tingnan niyo yung mga taong hindi nag-exercise, laging tulog. God wants you to take care of your body. You eat healthy, you exercise, and you sleep regularly. Tama dapat yung tulog mo. 6 to 8 hours a day. Huwag 3 hours. At saka hindi pa putol-putol. Pastor, kompleto naman. Kanina naka 3 hours ako, mamaya 3 hours ulit ako. Hindi. Tamang tulog po tuloy-tuloy. 6 to 8 hours a day. Pag hindi, sabi nga ni Kuya, sasabihin sa'yo, salamat sa kasipagan mo. No? Magte-thank you sa'yo si Doc kasi may sakit ka. Okay, sayang yung pinagpaguran mo kasi may sakit ka na. Kasi hindi mo inalagaan yung katawan mo. Amen po ba? Ayan, sama-sama tayong mag-go, grow, and glow. Tingnan nyo to, ha. When you sleep better, tingnan nyo.
you feel better. Tama? And when you feel better, you will look better. Diba? Glowing ang iyong skin. Jordan, alam mo na. When you look better, you will do better. Amen. Diba? That's true. Okay? Tinitingnan na ako ng misis ko, malapit na ako. Sabi po ni Charles Stanley, physical health is not the goal of life, but without it, our service to God is hindered. Next, you grow in favor with God and with men. What does this mean? Favor means it's God exerting His holy influence, nag-i-impart siya ng kanyang influence sa mga anak niya. He turns them to Christ, nilalapit niya ang mga anak niya kay Kristo. He keeps, He strengthens and increases them in Christian faith, knowledge, affection, and kindles them. Sabihin ng kindles, nino-nurture, okay? He kindles them to the exercise of the Christian virtues. So diyan ko po kinuha sa Blue Letter Bible. Yan po yung ibig sabihin ng charis. Yung charis po is the Greek word of the word favor. Yan ang ibig sabihin ng favor. It's from God. Ang favor po ay galing sa Diyos. Okay, pag-usapan po natin. Jesus grew in a close personal relationship with His Heavenly Father, and He also grew in His human friendships and relationships. Amen? So kung paano nagiging close siya sa Ama, nagiging close din po siya sa mga tao sa paligid niya. Hindi kasi po pwede na close ka lang kay Lord, tapos yung mga tao sa paligid mo, mga kaaway mo. Hello? Pride yun. Pag kailangan po ng self-reflection dito. Pagka hindi ka nagse-self-reflect, hindi mo alam, dahil palang galit sa'yo. Lahat na lang ng tao makasalamuha mo galit sa'yo. Tapos ang dahilan mo, may problema sila. Ikaw hindi. Lahat ng tao makakausap mo, nakakaaway mo. Sila lagi may problema, hindi ikaw. Pride yun. Amen? So dapat, if you are really growing in your personal relationship with Jesus, nag-grow ka sa relationship mo sa mga tao. Unang-una, sa pamilya mo. Kasi nangyayari po sa iba, habang lumalapit kay Lord, mas lalong lumalayo loob sa pamilya. Mali po yun. Amen? Susunod na po yung mga kaibigan mo, mga kaopisina mo, mga kasama mo sa church. Pero unang-una po dapat nakakakita ng relationship mo kay Lord, family members mo. Amen? So, as you increase in heavenly wisdom and stature, favor with God and men follows. Huwag mong habulin yung favor. Unahin mo po muna, mag-increase ka sa wisdom at alagaan mo yung sarili mo. Then favor with God and men will follow. Amen? Kaya ako po ini-reiterate, pinalalim yung pag-uusap po natin sa wisdom kasi yun ang pinakamahalaga. Ang wisdom po galing sa Diyos. Huwag nyo pong hanapin sa YouTube preacher. Hanapin nyo yan kay Lord. Basahin nyo po yung Bible ninyo. Manalangin po kayo. Amen? Ang wisdom po ay imparted from heaven at binababa papunta sa puso mo. Amen? Hallelujah. Are you growing like Christ? Dito na po ako magtatapos. Are you growing like Christ? Tanungin mo nga yung katabi mo. Are you growing like Christ? So, here are 7 things to do if you want to grow like Jesus.
Number one, you have to evaluate your growth. Sabihin nyo, evaluate. Ano ibig sabihin ng evaluate? Evaluation. Sa Tagalog. Evaluate. Can anybody help me? Magagaling po sa English dyan. Ayun, pagsusuri ng sarili. You evaluate yourself. You evaluate, am I growing? Amen ba? Tingnan din natin yung mga sarili natin. Ako po, alam nyo po ba? Halika dito, Mrs. Halika dito. Alam nyo po, lagi kong tinatanong ang Mrs. ko, kamusta preaching ko? Kamusta ako? Ganon tinatanong ko po siya. Amen ba? You know, sino mga lalaki, asawang lalaki, taas ang tayo kayo. Okay? Okay? Your wife is a reflection of how you treat them. If you want to evaluate how are you as a husband, look at your wife. Nagagandahan ka ba sa kanya? Pag hindi, may mali sa'yo. Madalas ka bang naiinis sa asawa mo? May mali sa'yo. Okay? Totoo po yan. Kasi salamin natin ang asawa natin eh. Di ba kaya nga sabi yung mag-asawa nagiging magkamukha na? Sige po, makaupo kayo. Sige, makaupo ka na, Mrs. Baka po ano pang masabi mo sa akin eh. Kung paano mo tratuhin yung asawa mo, yun ang refleksyon. Yun ang ano sa kanya, yung nag-glow sa kanya. Amen po ba? Amen ba? Pero balanse tayo ha. Hindi lahat ng sasabihin nila tama. Dapat, makinig, dapat marunong din tayo, mga lalaki, mag-correct sa totoo, sa tama. Huwag kayong passive. Alam niyo yun? Huwag passive. Ano ibig sabihin ng passive? Ganyan talaga siya eh. Hindi ko na siya babago. No. That's, ang passivity po, okay, ang pagiging passive sa relationship, delikado. Hindi mo alam, tinutubuan na ng sungay yung asawa mo o yung anak mo kasi passive ka masyado. At huwag naman masyadong tutok na tutok, yung micromanagement na tinatawag. Balanse. Amen? Balanse. So, again, evaluate your growth. Mag-usap kayo mag-asawa. Diba? Kami po, from time to time nag-uusap kami. May nakikita ka bang mga mali sa akin? May mga nakikita ka bang ugali sa akin na gusto mong baguhin ko? Nag-uusap po kami ng ganun. Amen? Mag-usap po kayo mag-asawa. No? Wag lang puro kayo lambingan. No? Mag-ano po kayo heart to heart talk. So, are you balanced in wisdom, stature, and favor, or just strong in one area? Kailangan balance po tayo. You ask people for feedback. Di ba? Tanungin nyo rin yung mga tao sa paligid nyo, baka mamaya natitisod nyo na pala sila. Amen? Wala pong masama magtanong sa ibang mga tao. Walang masamang mag-approach sa ibang tao. No? Kamusta ba ako bilang kasama sa church? Kamusta po ba ako bilang kasama sa ministry? Kamusta ako bilang tatay? Kamusta ako bilang nanay? Kamusta ako bilang anak? Diba, yung mga nanay, minsan kinakausap dapat natin yung mga anak natin. Diba, nagkakamustahan tayo. Amen? Amen. Ibalik po natin yung pag-uusap sa hapagkainan. Ang nangyayari kasi ngayon, kumakain na. Alisin nyo yung mga gadget pag kumakain kayo. Mag-usap tayo. Amen? Sana mamaya pag nag-lunch tayo, walang naka-cellphone, Accept constructive criticisms without being offended. Ito po sa area na to, medyo, medyo dine-develop ko pa yung sarili ko.
ako, aminado po ako. Pagka kinanti mo ako, medyo... Pero pag na-realize ko na, nga, tama pala siya. Nagsusorry naman po ako. Okay? So, huwag kayong matakot. Na-approach po kami ni Pastora. Kung may nakikita po kayong mali sa amin, sabihin niyo po talaga. No, huwag niyong kimkimin, huwag niyong itago, huwag niyong sabihin kay Jordan, lika. May napansin ka ba kay Pastor? Ay, hindi kasi ito eh. Diba? O kaya, Bika, halika nga dito. Napansin mo ba si Si Cha? Nag-chismis na. Diba? Huwag ganon. Kung meron kayong issue sa isang tao, diretsoin nyo dun sa tao. Huwag nyo nang padaanin sa ibang tao. Amen? Heavenly wisdom. Diba? Sabi ni Lord, doon sa mga taong nagkasala sa Kanya, let's reason. Come, let us reason together. Okay? Second, replace worldly thinking with heavenly wisdom. Paano ko magkakaroon ng heavenly wisdom, Pastor? Magbasa ka ng Bible, mag-pray ka. Number 3, take practical steps for physical health as stewardship of God's temple. O unti-unti lang. Kung hindi mo kaya ng 10,000 steps, mag 3,000 steps ka muna and increase gradually. Amen? Di ba, Dave? Four, intentionally build relationships that honors God. Number 5, pursue God's favor through intimacy with Him. Ang ganda yan. Number 6, get near people who are pursuing growth in their relationship with God and with other people, and imitate them. Medyo naging redundant yung type ko dyan. 2:00 na kasi ako natulog eh. Nasobrahan sa type. Get near people who are pursuing growth and their relationship with God. Tama pala. And relationship with other people. And then imitate them. Okay? Dumikit kayo sa mga tao na pinopursue, wino-work out yung kanilang relationship kay Lord at yung kanilang relationship sa ibang mga tao. Amen? At gayahin natin sila. Okay? Gayahin niyo si Jordan. Napakabait. No? Walang masamang tinapay dyan sa taong yan. Number 7, follow Jesus' growth pattern as your life model. Have you learned something today, church? Amen. Mamaya po, may sisend po ako sa GC, 7-day devotional po in relation sa topic po natin ngayon. Pwede nyo po siyang gamitin for your daily devotions. Amen. So, 7-day devotional po yon na related po sa topic natin ngayon. And I hope that helps you throughout the week. Let us all stand.